Walang pinalalagpas ang mga taga-Tuguegarao sa pagkain ng kalabaw dahil lahat ng laman loob isinasahog nila sa sabaw. Ang ilang dekada ng paboritong pampainit ng tiyan ng mga taga-Tuguegarao, ang papaitan. At kapag papaitan daw ang usapan, dito sa kainan ni Tatay Orlando ang unang takbuhan. Ito, nag-umpisa ako ng 2 kilos lang ng ito yung luto ko papaitan. Ngayon na dumarami lang yung kilo ng lutuin. Yung laman loob hanggang 70, ang laman 25 to 30. Kailangan pumunta ng maaga dahil pananghalian pa lang daw, sold out na ang kanyang tinda. Dayo sa Kalinga, Apayaw, ganun. Taga-Apari, ganun. Lahat-lahat yan. Galing kayo sa Maynila, ang layo naman dito may parang matikman lang namin. Gano'n. Ang binabalik-balikan ng kanyang mga suki, ang signature niyang timpla. Pero ang mas nagpapasarap pa raw dito, ang gastric juice ng kalabaw o puro kung tawagin nila. Sabi sa inyo, walang tapon eh. Ang kaibahan din ng papaitan ng Norte, in general, sa ibang mga versions ng papaitan sa rest of Luzon or the Philippines, sa Manila kasi apdo lang yung binibigay nilang pampapait. But dito sa amin, sa North, pati yung gastric juice or yung tawag dito, yung undigested na nasa tiyan ng hayop. Yun yung ginagamit na pampapait. Kung gaano yan kapait, susubukan ng isa sa food content creators sa TikTok na si Mark Batulayan o mas kilala bilang Mr. Bats. Literal na food trip dahil lumilibot siya sa iba't ibang kainan sa norte. Hi, what's up mga masarap? This is Mr. Bats. Nabalitaan kong puro kalabaw daw ang ipapatikim sa atin ng biyahe ni Drew. Kaya naman, sumama ako. Siyempre, sasama ko rin kayo. Let's go! Susubukan natin kung gaano siya kapamilyar sa papaitan. Habang naka-blindfold, mahulaan kaya ni Mr. Bats ang mga matitikman niyang laman loob ng kalabaw. Feeling ko mapo-perfect ko to. Wow! At dahil confident ka, Mr. Bats, lilituin ka namin. Ang hindi niya alam, nagdagdag tayo ng isang parte na hindi nilalagay sa papaitan, kundi sa isa pang Tuguegarao dish. Lauya ang tawag dito. May ihahalin tulad sa tipikal na nilaga. Pinakukuluan ng ilang oras ang karne kasama ang buto ng baboy, baka o kalabaw. Pero sa kainang ito, hindi lang basta karne at buto ng kalabaw ang pinakukuluan, pati ang ulo ng kalabaw na may kasama pang mata. Kaya naisipan din namin na maglagay ng ulo ng kalabaw na laoya. Baka sakaling magustuhan pa nila. Okay naman po, sila po yung naghahanap pa po ng ganun eh. Lagi naman pong nasa-sold out yung mga namin. Niluluto namin na laoya na mata po. Back to you, Mr. Bats. Handa ka na bang manghula? Eros, mahulaan niyo rin kaya kung aling parte ng kalabaw ang titikman ni Mr. Bats? Oh. Chewy. Medyo mahirap siyang hulaan. Ito siguro yung puso. Ito medyo, medyo matigas. Tapos narinig ko talaga yung pagmuya ko habang kinakain to. Feeling ko, totoo na to. Ito yung puso. Yung confidence ko, unti-unting nadudurog. Atay? Parang may taba-taba siya. Tapos medyo tough din to. Litid. Ano yun? Skin? Dila? Tenga? Kayo, Eros, anong hula niyo? Matapang ang amoy. Feeling ko eto na po yung papait. Yung mismong nilalagay po sa papaitan para pumait. 2 out of 5. Better luck next time, Mr. Bats. Dito sa Tuguegarao, masasabi kong bukod tanging yung kultura namin dito. Dahil po, maraming aspeto ng aming kultura umiikot sa kalabaw. So itong pagko-consume natin ng kalabaw has been going on for hundreds of years. Naman natin ito sa mga ninuno natin before. So ang primary reason naman nito is for our own sustenance, no? For subsistence naman ito.